dear beloved, Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, post ni Bongo, maligayang kaarawan Kitty. Tingnan nyo, Carmi. Karma sa ibang tao siguro, ang masasabi dito, biruin mo, birthday mo, nasa ospital ka. Birthday mo, nakakompine ka. Di ba? Oh, pero hindi natin gagawin yon. Gagawin lang natin tong halimbawa sa mga DDS para makita nila kung ano yung ginagawa nila kay Pangulo, bumabalik sa mga idolo nila o pamilya ng ina-idol nila. Ayan maligayang maligayang kaarawan Kitty. Magpagaling ka kaagad. Naway pagkalooban ka ng mahabang buhay, mabuting kalusugan at kaligayahan. Isa kang matatag na babae. May pusyong katulad ng sa papa mo. Bakit hindi sa ate? Bongo naman ba't hindi sa ate? Salamat din kay board member Vic Singson sa pag-aalaga at sa lahat ng mga kaibigan na bumisita. Ito na po ang pangalawang birthday ni Kitty na wala si Tatay Digong. Happy birthday and get well soon. From Ninong Bongo. Kita nyo mga kababayan ko? Ayan. Hindi natin gagawin yung ginagawa nila na sasabihin ko, kita nyo, buti nga sa'yo, Kitty. Di ba kung DDS lang ako mga kababayan, ganito ang reaction ko rito. Ay buti nga sa'yo, Kitty, na sobrang ka siguro sa bengbang. Di ba? Kung ako kung DDS ako, ganito kagad yan. Alam nyo naman ang ugali ng mga DDS Diba? Ilang bang yute na sumuksok dyan sa kipayla mo. Diba ganun sila magsalita, yung mga DDS? Ganun sila magsalita Pati kipayla, pik-pik. Diba? Nagnanana yung pik-pik mo siguro. Diba Mga ganon. Ganon ang mga banat ng mga DDS. Hindi natin gagawin yan. Diba? Nasobrahan ka ba? Sa pakikipagyut-yutan, gano'n. May nanana ba ang pukingking mo? Gano'n. Nagnanana na ba ang pik-pik mo? Gano'n. Na-overdose ka ba sa kakadroga mo? Diba? Bangag ka siguro? Gano'n. Ito ang totoong bangag. Ganyan, hindi naman tayo DDS Oo. Diba? Tama ba mga kababayan? Hindi natin gagawin yan. Ang mga DDS lang ang gumagawa niyan. Tayo, hindi natin gagawin yung mga ganon. Bakit naman natin gagawin yon? Diba? Ini-example ko lang mga kababayan, yung mga DDS, kung paano mambalahura. Pero Kitty, ako, hindi ko gagawin yan. Wala akong sasabihin na labag sa'yo. Bagkus ipagdadasal pa kita. Ipagdadasal kita, Kitty, na sana gumaling ka kagad. Wag mo kaming igagaya diyan sa mga taga-suporta nyo. Sobra sila, lahat na lang babanggitin nila. 'Di ba? Ako Kitty maligayang kaarawan sa'yo. At magpagaling ka kagad, naway kapag kalooban ka pa ni Lord ng mahabang buhay, mabuting kalusugan at kaligayahan sa iyong kasama ngayon. Walang iba kundi yung apo ni Chavit Singson. Sana'y masagana at makatas. Makatas na ang inyong laging pagsaluhan. Diba Dapat ganun. Huwag nating ipapanalangin na mawala si Kitty. Na may malalang sakit. Huwag ganun. Hindi tayo DDS. Tandaan nyo yan. Diba? Tandaan nyo, Alyssa, Kian, Alicia Duran, Sally Patience. Tandaan nyo, ulitin ko, hindi tayo katulad ng mga DDS. Kung mga makabatikos, kung makapagsalita, akala mo walang pinag-aralan. Ako,
Ang sinasabi ko, Kitty, gumaling ka kagad, magdasal sa Lord, oo, magdasal sa Diyos, at ikaw ay pagkalooban ng mahabang buhay sana, mabuting kalusugan, at kaligayahan sa apo ni Chavit Singson. Pagsaluhan ninyo ang makatas at masarap at talagang hanggang langit na kasiyahan ang inyong tamasahin. Diba? Ganun dapat. Diba, Alyssa? Thank you naman. Oo. Oh, diba? Oo. Ayan na mga kababayan, no? Tingnan nyo, mga kababayan ko, ayan, no? Nangayayat si Kitty. Ayan, no, mga kababayan, nangayayat. Yun, yung pala yung apo ni Chavit. Ayan yung apo ni Chavit, mga kababayan, mahalin mo ng tunay, magmahalan kayo ng tunay. At kayong dalawa sana ay maging magtagal at kayo ay magkatuluyan at bigyan kayo ng maraming anak na malulusog. Ganon dapat. Hindi yung pinagdadasal nyo kung ano yung mga mangyayari. Di ba? Hindi tayo katulad ng mga DDS. Kita nyo, kakaganyan nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, no? Ang tinatamaan yung mga idol nyo. Ano nakaraan? Sino namatay? Kapatid ni Duterte. Si Kitty, buti naagapan. Di ba? Kung hindi naagapan yan at hindi na nadala sa ospital, malamang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Buti na lang pinagdadasal namin si Kitty kahit papano. Na kinukontra namin yung sumpa ninyo. Yung sumpa nyo kasi, ang napapasama mga Duterte. Diba, no, mga kababayan ko? Yan, muntik pa si Midaldea, Mijaldea. Diba? Diba? Diba, no? Panalangin ho natin na sila ay malagpasan yung kung ano man yung sakit na yan, malagpasan ni Kitty at makarecover kagad at makauwi na at syempre, Kitty, sana pigilan niyo yung mga tao na mga nagsusumpa kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yung sumpa nyo, kinontra ko na yan. Di ba? Kinontra ko na yan, Kitty. Lahat ng ibibintang nyo, lahat ng mga ipupukol nyo kay Pangulo, babalik sa pamilya nyo. Eto na nga, paano naman kasi, di ba mga kababayan, sabi dito ni Bongo, magaling, maligayang karawang Kitty, magpagaling ka kaagad, naway pagkalooban ka ng mahabang buhay, mabuting kalusugan, at maligayang, kaligayahan, isa kang matatag na babae, may pusong katulad sa papa mo. Biglang nagbago yung isip ko, mga kababayan ko. Putik na yan, nung ko to, Lynn Mariano, thank you. Nung mapanood ko to, pasok! Sa DZRH simula kagabi hanggang ngayon, hindi pa rin nagpatinag si Pangulong Duterte sa kanyang mga banat sa simbahang Katolika sa kabila ng mga batikos na natanggap nito. Kung kamakailan ay binanatan nito ang Panginoon at Biblia, ngayon naman ay tinawag naman itong idiot ang 12 apostol na kasama si Jesus Christ sa Last Supper. Kita niyo mga kababayan ko, sabi ni Bongo, mana daw sa papa niya. Nung narinig ko kung mana sa papa niya, ganito rin ba si Kitty? Inaaway din ba ang mga alagad ng simbahan at alagad ng Diyos? Sa kabila ng sunod-sunod na banat ni Pangulong Duterte, muli namang dumepensa ang Malacanang at ipinaliwanag ang tunay na kahulugan ng mga pahayag ng Pangulo. Kita niyo mga kababayan nung panahon ni Digong, maliwanag na ho na binabastos ang Katoliko at simbahan ng Katoliko at ho mismo si Jesus Christ. Aba mga kababayan,
abay todo pa rin yung kanilang pagdepensa kay Digong noon. Oh. Kung ano ang iba pa ang mga panibagong banat ni Pangulong Duterte sa Simbahang Katolika at kung ano ang depensa ng Malacanang dito. Alamin natin sa report ni Florante Rosales. Yan na. Hindi pa rin nagpatinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga banat sa kanya na Simbahang Katolika at iba pang sektor sa kanyang statement na God is stupid. Gago, no? Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga punong barangay sa Cagayan de Oro City nitong Lunes, pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pagtawag niya na God is stupid. Dahil Gago, ito naman no? daw talaga ang totoo. Kita nyo, gago talaga to. Ito ba yung pinagmanahan ni Kitty? Bongo? Sabi mo, Bongo mana si Kitty sa tatay niya. Oh, so pareha sila? Ngayon Oh. pa, niginiit ng Pangulo na ang tanging sinasamba at pinaniniwalaan niyang Diyos ay yaong may common sense. I never said I never had God. Sabi Ah. ko, tribuhin ninyo yun. Your God is not my God. Ah. Your God is stupid. My Kita God nyo? is perfect. And Kita has nyo? perfect common sense. Ako, Oh, perfect daw yung God niya, pero criminal siya. Mga kababayan, sabi ni Digong, perfect daw yung God niya. Pero tignan ninyo, kung may perfecto siya na Panginoon na sinusunod, bakit mamamatay tao kang putang ina mo? Di ba? Tao pa ko! Di ba? Oh, tuloy. believe in a universal being. There is somebody there more supreme than the rest of the gods of men. Mayroon talaga dyan. Kasi pag hindi, with all the billions and trillions of stars, kung walang nagkukontrol niyan, sumabog na tayo lahat. Baka naman si Kibuloy ang tinutukoy niya. Baka naman si Kibuloy yung tinutukoy niyang God niya. Tama ba mga kababayan? Baka si Kibuloy! Tapos banata ng Diyos at Biblia, hindi rin pinaligtas ng Pangulo ang Last Supper o huling hapunan ni Jesus Christ kasama ang kanyang 12 apostol. Sinabi ng Pangulo na pawang idiots daw ang mga apostol ni Kristo dahil Kita basta nyo? na lamang ginawang santo at inilagay sa painting na naging katatawanan sa publiko. Kita nyo kung gaano kabobo yan si Digong? Walang respeto sa paniniwala ng ibang tao, mga kababayan. Kung tayo, nirerespeto natin yung paniniwala ng ibang mga kababayan natin, yung paniniwala nila na, kunyari, halimbawa, bawal kumain ng dugo, nirerespeto natin yan. Yung ating mga kapatid na Muslim, bawal silang kumain ng baboy, nirerespeto natin yan, mga kababayan. At marami pang iba kung yun yung paniniwala nila. Ang sa atin, mga kababayan, talaga naman sa totoo lang, kung hindi tayo magre-respetuhan at puro away-away na lang, walang mangyayari. Yan na yung nakagisnan ng mga Katoliko. Naniniwala sila mga kababayan na si Jesus Christ ay Panginoon. Hayaan nyo na. Ano bang mawawala sa inyo? Sabi nila, gusto namin kayong maligtas din. Mga utot nyo. Gusto daw maligtas o gusto nyo mapunta sa inyo yung mga inaabuloy ng mga to. Wag na, hayaan nyo na yan o kayo na lang, magparami kayo, humayo kayo at magparami, ganun. Wag nyo nang pakialaman yung paniniwala ng ibang tao. Kasi yan na yung dyan na nag-uumpisa yung away-away Kaya ako kahit anong relihiyon, kapag inimbita ako, pasok ako. Bilang respeto sa nag-imbita sa akin. Hindi sa ibig sabihin nun, naniniwala na ako sa kanila. Ganon. Hindi. Kung hindi, nirespeto ko lang. Respeto tayo, ganon ang kailangan. O, tuloy. Sabi ko, not everything in the Bible. Sinong nag-publish niyang Bible na yan? Kita Printing nyo? press sila. And even itong last Gago rin talaga si Bobo talaga to si Digong. Sino tanungin mo kay Kibuloy. Sino gumawa ng Bible? Tao, syempre. O kaninong mga salita yung mga nandun? Yung mga nakasaksi. Yung mga nagtala na nakasaksi na sinabi iyon ni Kristo. O, di ba? Yung mga apostol ni Kristo na nagsalin-salin lahi na. Kaya nga mga kababayan yan, maraming mga pare-parehas na salita na nagpapatunay na maraming nakarinig noon. Nakuha nyo ba? Hindi ba? Yung nando doon sa kay Mateo, nando doon din kay Marcos, nando kay Marcos, nando doon kay kay Juan, nando doon kay kay Mark,
nando doon kay Michael. Di ba mga kababayan ko? Bakit ang daming nando doon? Kasi nga maraming nakakarinig. Maraming nakakarinig na apostoles ni Jesus. Kaya ho, sa lahat sila na sumulat, pare-parehas kasi maraming nakarinig. Ingot-ingot talaga tong Duterte na to, boboy. Di ba mga kababayan, ganun ho yun. Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit isang salita ni Jesus Christ, marami hong nando doon sa mga sinulat ng mga apostoles. Dahil ho, marami sila na pinangaralan ni Jesus Christ. Ganun ho yun, mga kababayan, ha? Sige, tuloy. Tuloy. Supper. Who are the idiots there? Basta na lang ginawang santo, ito ang mga to sa painting. Sino daw ang idiot? Di kayo. Kayong mga didis ang idiot, naniniwala kayo na Diyos si Kibuloy. Di ba, mga kababayan? Si Kibuloy, ginawa niyong Diyos. Sino ngayon ang idiot? Ginawa niyong Diyos yung manyakis. Sino ngayon ang idiot? Di ikaw, digong, kinonsinti mo yun eh. Nakikinabang ka rin sa mga naiiyot ni Kibuloy. Tuloy. San Isidro, San Pablo, St. Jude, Santo Rodrigo, kung sino na. Why do you bind me with something very stupid? Kita nyo mga kababayan, bastos, di ba? Di ba? Bastos, mga kababayan ko. Napakabastos. Ewan ko na lang. Kaya nga mga kababayan ano pa bang aasahan nyo dyan kay Santo, ano ba tawag nila rito? Santo, ano ba yun? Nazarehas? Ano ba yun? Nazarehas, di ba? Yan, ang tawag sa kanya. Nazarehas! Yan, nakakulong. Ngayon ito, ipinagtanggol naman ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Pangulong Duterte sa kanyang statement na God is stupid. Na umani ng kaliwat ng pagbatikos mula sa mga leader simbahan, mga opisyal ng gobyerno at mga netizen. Kita nyo? Exclusive interview ng DZRH, nilinaw ni Attorney Panelo na hindi naman iniinsulto ng Pangulo ang Diyos dahil naniniwala ito sa tunay na Diyos. Dagdag pa ni Panelo, kinu-question lang anya ng Pangulo ay ang teorya ng creation o paglikha nang sabihin itong who is this stupid God. Ay, daming palusot. Alam nyo, etong mga ito, kapag ka nako-corner, panayang palusot. Diba? Santo preso. Poong nasa rehas. Ayun, poong nasa rehas. Tuloy. Na walang masama dahil meron daw tayong tinatawag na freedom of expression. Kini-question niya yung theory ay yung logic ng teorya ng creation. Di ba? Si Panelo naman, alam nyo si Butike, hirap na hirap talaga na ipagtanggol si Rodrigo Duterte, no? Mga kababayan ko, talagang todo yung pagtatanggol. Ang liwaliwanag, ininsulto mo yung mga tao Ininsulto mo yung paniniwala ng tao, ininsulto mo mismo yung mga tao, at ininsulto mo yung mga leader ng mga simbahan ng Katoliko na pinaniniwalaan at nirerespeto ng mga Katoliko. Tapos todo ka, kesyo tsuri-tsuri ka pang nalalaman. Di ba, Jay? Wala na. Kaya nga ho, demonyo tawag yan. Demonyo ho, tawag kaya Duterte. Meron po bang matinong tao na magpapapatay ka ng sandamakmak na kapwa mo Pilipino? Meron po bang matinunon? Mga kababayan, wala na hong katakutan, walang takot si Rodrigo Duterte. Kasi alam niya naman sa sarili niya na sa impyerno siya mapupunta Impyerno ang bagsak ni Digong, wala nang iba, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.